Ang yaman ng ating bansa ay hindi lamang nasusukat sa antas ng ekonomiya o kabuhayan ng bawat isa. Naturingang mahirap ang ating bansa, ngunit di maikakailang mayaman ang ating kultura, dahil hindi lang natin ito masyadong pinapahalagahan o baka hindi pa natin ito lubusang natutuklasan. Ito'y sumasalamin din sa mga pinagmulang kultura at kinagisnang pamumuhay na ang mga pamana ng ating mga ninuno ay naglalaman ng mahahalagang kasaysayan na kung saan ang bansang Pilipinas ay mayaman sa maraming bagay kagaya ng mga ginto, artifacts at mga malalaking perlas, na ang Pilipinas minsan nang tinawag na perlas ng silanganan. Mayaman din tayo sa kalikasan, kultura, at mga kasaysayan na nagiging bahagi na ng ating pamumuhay. Halina't ating balikan ang mga kwento ng pamana ng ating kasaysayan at kultura na maituturing mga yaman ng ating lahi. Iilan lamang ang nakatala sa ating kasaysayan ng Pilipinas kung ano o sino tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Ipinapakitang sibilisado na noon ang mga Pilipino, malayo sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam kaya tayo binansagan na Indio. Bago pa man daw tayo naging kolonya ng Espanya, mayamang-mayaman na raw ang ating kultura. At kung naghihirap ang bayan natin ngayon, noon, tila sagana sa ginto ang mga tao noon sa Pilipinas. Ang mga asawa ng mga dato noon, ay pinalalamutian ang buong katawan ng mga ginto. Pero ang mga gininto ang mga borloloy, at nakapalamuti sa mga palabas ngayon, ay tunay na nagpapakita na hindi raw bunga lang ng isang malikot na himahinasyon. Hango din raw ang mga ito sa mga sinaunang gintong alahas na sinusuot pa ng ating mga ninuno noon. Dito sa Ayala Museum sa Makati, kung saan matatagpuan ang exhibit na Gold of Ancestors kung saan ibinasi ang ilan sa mga kagamitan sa epic seryeng palabas na Amaya. Mamamangha ka sa mahigit 1,000 piraso ng gold artifacts na pinaniniwala ang binuo noong pang 10th century o mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. May mga alahas, sinturon, figura na mythological characters at iba-iba pang kagamitan. Ang mga Pilipino noon marunong na silang magproseso o magdisenyo ng mga alahas na gold, kahit noon pa bago nga naligaw si Magellan at napunta sa Siguno noong taong 1521, ang mga naninirahan dito sa mga isla na ito ay gumagamit na ng ginto para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya ng paggawa ng mga bowls, mga necklaces, hikaw at marami pang mga ibang bagay na gamit at gawa sa ginto. Ang mga gintong death mask naman na natagpuan ay ang ipinangtatakip sa mukha ng mga yumao noon, patunay lamang na ang ginto ay bahagi ng buhay ng mga sinaunang Pilipino mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. At hindi lang yan, karamihan sa mga koleksyon na ito ng Ayala Museum ay nagtataglay ng 22 hanggang 24 na karat na gold at tinuturing na pinakamataas at pinakamagandang uri ng ginto noon. Ayon sa arkeologo, ang ginto ay nagkalat daw sa buong Pilipinas. Sambit pa nito, ang isang likas na yaman, bukod sa lahat ng mga bagay na ito ay gawa sa mga artikulong nakalagak na o kayamanan na nakabaon na noon, kaya dapat nating ipagmalaki ang lahat ng ito na talagang magiging bahagi na ng ating kultura at ang mga pamana ng ating mga sinaunang ninuno noon. Sobrang yaman daw talaga noon ang Pilipinas sa ginto, sinasala raw noon ng ating mga ninuno ang ginto sa ilog o batis, at sa kahinuhulma o hinuhugis, gamit lamang ang mga sinaunang kagamitang bato. Kung sisiyasatin daw ng maigi ang ibang natagpuan ay nakahugis siya na parang isang bow ng nyog na doon maaaring hinulma. Meron din dito ang isang parang diadems na ang pagkakahawig niya ay isang parang banig. Meron din mga beads na katulad ng isang kuhol na kung saan pinaniniwalaan na dito talaga nahukay at dito nagmula. Sa katunayan, sa Boxer Codex sa isang manuscript kung saan naitala ang pamumuhay ng mga Pilipino nang una tayong nakasalamuhan ng mga Kastila noong 16th century. Inilarawan dito na ang mga sinaunang Pilipino ay naaadornuhan ng ginto. Ang ibang araw ay halos purong ginto ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Kung titingnan ngayon, tila ba napakaloho pala ng ating mga ninuno. Noon pa man daw meron na tayong tinatawag na maharlika na nagpapakita kagaya ng mga crown in various forms at meron talagang tinatawag na social estrato noon pa man. At ang mga sinaunang mga tao noon, mapalalaki man o babae, ay nagsusuot ng mga palamuting pangulo na maaaring naiiba sila sa mga karaniwang tao.
Pero isa na marahil sa pinakamahalagang ginto sa koleksyon ng Ayala Museum ay ang Golden Regalia, isang halter na halos tumitimbang ng 4 na kilo ang bigat. Makikita rito kung gaano kainggrande, kabusisi at kadetalyado ang pagproseso ng ginto at ang ganda nito kung makikita sa design ng pagkakatahi-tahi, at maging ang pagkakahulma ng ginto ng mga beads nito at sa loob ay purong ginto. Ang iba ay nagsasabi na hindi galing sa atin ito na maaari daw dinala at naiwan na lang dito sa Pilipinas, ngunit nagpapakita dito na ang mga disenyo na talagang hinulma ang mga ibang bahagi nito dito sa Pilipinas. At ang isang patunay ay ang umaapaw nating ginto sa bansang Pilipinas at ang mga designs ay talagang gawang Pinoy. Pero alam nyo ba na ang ilan pala sa mga gintong artifacts na naka-exhibit sa Ayala Museum ay nahukay lamang ng isang ordinaryong tao? Narito ang kwento. Nagsimula ang lahat noong 1981, nang si Berto Morales ay nagtatrabaho sa isang bulldozer para sa isang reclamation project sa Magroyong, Surigao del Sur. Halos isang linggo na itong nagtatrabaho para sa daan, nang aksidenteng nakakita siya ng mga piraso ng mga metal na bagay sa pinapatag nitong daan para sa irrigation project. Bumaba ito at kinuha niya ang mga bagay para suriin. Sinubukan nitong patakan ng solusyon ng baterya para makita kung totoo nga itong ginto. At laking gulat niya sa kanyang nasaksihan. Noong araw din yun, isang driller operator ang nagawi sa may area niya at may itinapon sa may kanal ng kanyang ginagawang daanan na baka daw maging sagabal sa pinapatag na daan. Agad na kinuha niya ito. Walang kaalam-alam ng kasamahan niya na ang itinapon ay isa palang gold na helmet. Ayon kay Berto, nagkalat daw ang mga iba't ibang bagay na gawa sa ginto at galing lang sa iisang lugar ng bundok na pinagkuhanan niya ng panambak. Bukod sa mga sinturon, may mga kwintas, bracelet, at iba pa na nakabaon sa lupa. Kinuha nito lahat ng makita niyang kumikislap, at para masiguro niyang tunay ang lahat ng kanyang napulot, sinubukan niyang patakan ulit ng solusyon ng baterya ng stripper ang mga alahas. At nang masiguro niyang ginto nga lahat ng ito, naisip niyang wag munang magtrabaho pansamantala. At dali-dali itong inilagay sa sako at sinamahan ng mga saging sa ibabaw at ang 4 na sinturon ay inilagay niya sa baywang nito. Bandang alas 5 ng hapon nang wala nang makitang kumikislap bago umalis si Berto sa area nito ay sinira muna ang alternator ng stripper para hindi siya mapilitang mag-overtime. Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng mga ginto at sumakay siya ng dump truck kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Berto ng isang kasamahan niya kung anong laman ang nasa sakong dala niya. Sinabi nito na ang laman ng sako ay saging na ibibigay niya para sa pamilya niya. At pabiro ding nagsabi ang isang kasamahan nito na baka daw ginto ito, pero pinagpilitan pa rin ni Berto na saging ang dala nito. Inip na inip si Berto habang nakasakay sa dump truck na sinasakyan nito, at nang paghinto ng sasakyan patungo sa daan ng kanyang bahay nakahinga siya ng maluwag pero hindi siya iniwan ng kaba. Alam niyang magbabago na ang takbo ng kanyang buhay. Pagdating sa bahay ipinakita ni Berto sa asawa ang kanyang nakuhang ginto. Takot at pangamba ang naisip ng kanyang asawa, at tinanong agad nito kung saan galing ang mga ginto. At ipinaliwanag niya nga ang lahat sa asawa kung papaano niya nga ito nakuha. Agad na nilinisan at itinago sa lata ang mga alahas sa pangambang baka may makaalam na iba. Sa pagtatago ng mag-asawa nito, nakita ng anak kung saan inilagay ang mga alahas at sa pag-alis ng mag-asawa walang ano-ano pa man kinuha nito at binuksan ang lata para tingnan. At agad itong nagtanong sa nanay kung ano ba yung bagay na kumikinang sa loob ng lata.
At sinabihan ang anak nitong huwag magkwento sa iba sa pangambang baka pagkaguluhan sila. Pagkaraan ng ilang araw unang nilapitan ni Mang Berto ang simbahan at kinausap ang kaibigang pare na si Francisco Alves. Dito siya unang lumapit para humingi ng tulong at payo sa gagawin nito. At pinayuhan silang ibenta agad ito. Sa tulong ng kaibigang pare ay nagtungo nga sila sa Maynila para ibenta ang mga ibang alahas kung saan iba't ibang mga tao ang nakausap nila. Nabili nga ang ibang mga alahas sa halagang 500,000 dahil yun lang ang kaya ng buyer. Binayaran sila gamit ang tseke na naging transaksyon sa kanilang pag-uusap na ipapadaan pa sa bangko. Kalaunan, kumalat ang mga balita sa lugar nila at dinagsa ng mga tao ang lugar na pinanggalingan ng ginto. Kasama ang mga kapulisan na halos ang lahat ay nakikihukay na rin at nagbaka sakaling makahanap at palarin sa buhay. Pagkaraan ng ilang araw napabalitang may mga pulis at sibilyan din ang nakatagpo ng mga piraso ng mga alahas. Ang NIA ay nagkainteresado din na siyang agad-agarang pagpapasara ng lokasyon at pagpapahakot ng mga lupang nakatambak para suriin ito. Sa gitna ng kaguluhan itinago ni Mang Berto ang ibang kayamanan sa simbahan kasama ang pamilya nito sa takot na baka lusubin at kunin ng mga tao ang mga kayamanan na nahanap nito. Sa sobrang takot at pangamba sa kanilang buhay, araw ng kafiestahan sa bayan ng Surigao, tumakas ang pamilya at nagtungo sa Dumaguete. At inihabili nito ang ibang ginto sa kaibigang mga pare at nagpalit ng mga pangalan at apelidong Suarez ang pamilya upang hindi sila matunton ng ibang tao. At di nagtagal na wala din ang usap-usapan sa bayan ng Surigao ang mga nahanap na kayamanan ni Mang Berto na siyang nagpahayag ng totoong pangyayari sa kayamanan ngayon. Ayon kay Mang Berto, ang pera na pinagbentahan nito ay ibinili niya ng mga bagong mga gamit at bumili ng bahay sa halagang 60,000 at lupang pangsakahan. Subalit kumalat ang mga balita at tsismis ayon sa mga gintong natagpuan nito. At kalaunan ay marami na rin daw nagkainteresado sa mga gintong nakita nito. At ayon sa kanya marami daw talagang nasisilaw sa kinang ng ginto, at walang ano paman, nandun din ang pinagbabantaan ng buhay nito at ang kanyang buong pamilya. At may ibang pangyayari, na inakyat sila ng mga magnanakaw at nilimas ang pera at iba pang mga gamit nito. Ayon sa kanya halos 5 taon lang siya nagbuhay milyonaryo. Sambit pa nito, pinakamadali raw maubos ang pera na hindi pinaghirapan, naiwan lang sa kanya ay ang kanyang bahay, at ang ibang mga naipundar nito ay naibenta na rin. Sa kasalukuyan ng pagsasaka ng kanilang lupa ang pinagkakaabalahan ni Berto, wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga pangyayari. Ipinagpapasalamat na lang daw niya ang ilang mga gintong aksidenteng nakita ay naibenta sa pamilya ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. At makalipas ang mahigit 20 taon, nakakita ng tamang pagkakataon para ipahiram nito sa Ayala Museum upang masaksihan ng mga Pilipino. Ang mga natuklasang ginto ni Mang Berto ay mananatiling buhay at ang kanyang alaala bilang isa sa mga nakadiskubre ng mahalagang kayamanan sa kasaysayan ay nakaukit na sa mga museo. Mabuting araw ang mga gintong natagpuan ni Mang Berto ay narito pa sa Pilipinas, dahil ang isang gintong estatwa na natagpuan sa Agusan del Sur noong taong 1970 ay nasa isang dayuhang museo na ngayon sa Amerika. Paano nangyari ito? At higit sa lahat, maibabalik pa kaya ito dito sa Pilipinas? Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa mga gintong pamana at gininto ang lupain ng Pilipinas na tinatawag na OP. Ito po ang inyong lingkod Upscale Treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!